Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. O ayan, kita nyo, sinasabi niya, anong sinabi niya? Ubus na daw. Ubus na siya. Tingnan sitwasyon ngayong Martes na tanghali sa bahagi ng Manila Bay. Ito yung October 6 to. Okay? So ayan na naman sila dun sa ubus na naman. Alam mo, ito sa akin lang, sa totoo lang, wala naman traction ito o engagement ito si Pinoy Ako Vlog. Wala naman talaga. Kaya lang, meron akong pasensya na sa kaklase ko na masyado minsang gullible sa pinapalabas nitong Pinoy Ako Vlog na ito. Lagi niya lang ito tinatanong, yung ano pa, condescending pa minsan yung tanong bakit ganito, ganyan. Parang, minsan naman medyo... Okay naman, okay. Pero mag-research din naman minsan. Huwag naman yung basta na lang maniniwala na ganito to, ganito yan. Ito, ipapakita ko sa inyo ha. Anong paliwanag ng DENR dyan. So, okay, pakita natin. Wait lang ha, saan na ba yun ha? Hindi mapanganib sa kalusugan ng mga dolomite na inilatag sa Maynila. Okay lang yan. Batay sa sariling sandali, dalawa silang nagsasalita. Sandali lang! Sandali lang! Sandali. Ayan. Sandali lang ha. Huwag kagad magagalit ha. Magagalit. At nangingitim na agad sa Manila Bay ang dolomite. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Umaambon ng nasa Manila Bay kami kanina. May mga nagpupunta pa rin sa Baywalk para mag-selfie sa mga inilatag na dolomite. Pero kapansin-pansin ang itim na buhanging nakalitaw sa labas lang ng harang ng Manila Bay Dolomite Beach. Paliwanag ng DENR, may construction daw na mangyayari sa bahaging yon, kaya hindi pa nilalatagan ng dolomite. Yung pong nasa left side, hindi po na-wash away yan. Yan po okay. Hindi pa nilalatagan ng dolomite. Malinaw? Ano sagot ni Pinoy Ako Vlog? Ubus na. Construction area na kung saan yan po yung lalagyan natin ng HDPE pipe for the storm drain, no? Kasi kapag meron tubig ulan, dyan dadaan sa storm drain palabas ng Manila Bay. Tila nangingitim din ang bandang harapan ng Dolomite Beach na sabi ng DENR ay dumi naman daw ng dagat. Yung nakikita nila medyo may gray sa harap, no po, yan naman po, yung mancha naman galing din po sa dagat. No po, kasi alam naman natin na meron pa rin pong mga silt, may mga burak pa rin, may mga dumi pa rin yung dagat na umaakyat po dito sa ating beachfront. Pinaalala rin ng DENR na ang dinurog na dolomite nasa 1 metro lang ang kapal sa ibabaw ng orihinal na maitim na buhangin ng Manila Bay. Hindi po buong buhangin yan puti. Yung ibabaw lang po ang puti dyan at yung ilalim po niyan ay itim talaga. Till this very moment, kulang pa po yung dolomite natin na inilagay dyan dahil nga po hindi pa po tapos yung ating pong pag-rehab dyan and pag-nourish. Hindi birong halaga ang ginaso sa Dolomite Beach. Sa Dolomite pa lang, 28 million pesos. Sandali lang, bakit ba lagi nanginginig ang boses niyang babae na yan? Pag nagre-report, ano mang nangyayari? Na ang ginamit. Tiniyak naman ng DENR na hindi ito papayag na magpabaya ang contractor sa proyekto. Hindi pa po tapos yan. If in case naman po na may pagkukulang ang ating pong contractor, well, meron pa hong 1 year na warranty yan kung tapos na po yan. Pwede ho natin habulin dyan yung magiging contractor po yan kung sakali pong hindi nila maayos yan. May ilang taga-DENR ding nasa Manila Bay Dolomite Beach kanina para kumuha ng water samples. Magugunit ang nagbabala ang DENR na hindi pa rin pwedeng lumangoy sa Manila Bay dahil marumi pa rin ang tubig. Pero ang dolomite daw na inilatag sa beachfront, ligtas sa tao. Base sa resulta ng sariling pagsusuri ng Environmental Management Bureau at ng Mines and Geosciences Bureau na parehong nasa ilalim ng DENR. Turns out na walang heavy metal content itong ating dolomite na ginamit and it is safe for our people na ma-expose dito. And at the same time, ulitin po natin, these are being used long time ago on different beaches and resorts na not only in the country but even around the world. Ayun ta. Tina Panganiban Perez, nakatuto, 24 oras. 24 oras. Ayun na nga. So, malinaw ha.
Siyempre, ang pinapakalat nito ni etong si Bayad Rana Pinoy Ako Vlog. Okay? Lagi niyang pinapakalat na ubus na daw. Tingnan mo. Itong gilid na ito, paano mauubos yan? Ewan ko ba bakit? Minsan okay kung si Pinoy Ako Vlog, expected mo na negative yan. Pero bakit may mga taong naniniwalang tatanga-tanga pa rin hanggang ngayon? Kita mo na nga may hati, ang linaw-linaw may hati. Anong tawag mo dyan? Wala lang, trip lang yan. Talo na ng mga tao. Para kung gusto mo mag-exercise, patalon-talon ka dyan. Ganon yon? O may dolphin sa tatalon dyan? Kaya nga may hati, ibig sabihin, ito pa lang yung Dolomites. Yan pa lang yung mga bungahang ginakulay itim. Hi, hello, Lai De Santos. Hello, dami kong message, di mo naman napansin. Saan po ba? Please, earlier I gave you 20 tips. Did you see it? From California with love. Saan niyo po, ma'am, sinend? Saan niyo po kayo nag-message? Pakiklaro po, sa email po ba yan? Ay, nahahawa na ako. Ano ba yan? Tingnan kita mo naman yan. Yung Dolomites, andoon ang Dolomites. Kaya nga may harang. Ano ba yan? Yan yung mga simpleng common sense lang. Bakit kailangan pang ipaliwanag sa inyo? Tapos tingnan mo pag titingnan mo yung mga comment sa post, keso piloso pa yung iba. Sabihin nila, keso tayo daw mga DDS ano gusto nyo? Basura o ano? Hindi ayun ang point dyan. Ang point dyan, dun sa basura at buhangin na Dolomites, hindi yung gusto nyo buhangin basura o Dolomite. Hindi yan ang point. Ang point, nung panahon ninyo, wala kayong ginawa at basura yan. Kaya wala kayong karapatan kahit ano ilagay dyan ngayon. Ha? Unang-una, fake news na nga yung sinasabi nyo 200 plus million yan. Bobo. Yan, naiinis na ako. Kasi naman masyadong ito si Pinoy Ako Vlog, wala talagang ginawang tama kung hindi puro kalokohan lang. Kainis? Randall Bunagan, pang-inggit, pikit na lang. Pag-inggit, pikit na lang. Kasi naman, isipin mo ang ganda-ganda na mangyayari tapos pag yan ay tayo, sabi ko sa'yo, magmumuka talagang tae yung mga kumukontra dyan pagdatapos yan. Ito muna, good news. Pwede nang umabot hanggang Clark International Airport ang biyahe ng Philippine National Railways sa pamamagitan niyan ng North-South Commuter Railway System Jobber, the good book, salamat. Target niya na matapos sa taong 2025 o Finally, 2025. nakita na rin kita. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa kasalukuyan, ang biyaheng Tutuban-Calamba ang pinakamalayong ruta ng mga tren ng Philippine National Railways at 2 beses lang yan sa isang araw. Ang biyahe, umaabot ng 2 hours at 26 minutes. Pero kapag naisa katuparan na ang pinirmahang mga kontrata ng DOTR kanina, hindi lang Tutuban hanggang Calamba, kundi magkakaroon na rin ng Tutuban hanggang Clark, Pampanga. Ito ang North-South Commuter Railway Systems Project, nakabuang 148 kilometers sa railway project mula Calamba hanggang Clark. Tatagos ito sa 36 sa bayan at may kabuang 37 stations at kaya magserbisyo ng 830,000 na pasahero sa simula ng 2025 na target na pagtatapos ng proyekto. The DOTR has been fast-tracking the long-neglected but much-needed expansion of the country's railway network. Ang unang yugto ng proyekto, ang Tutuban patungong Malolos, sinimulan nito nakaraang taon at halos kalahati na raw ang construction nito. Kapag natapos sa Disyembre 2021, ang dating 1.5 oras sa biyahe mula Tutuban hanggang Malolos, magiging 35 minutes na lang. Ang phase 2 naman, biyaheng Malolos papuntang Clark na 54 kilometers ang distansya. 35 minutes lang din ang biyahe kapag natapos sa 2025. At ang phase 3, ang Tutuban-Calamba, may habang 56 kilometers at pabibilisin ang biyahe mula Calamba hanggang Clark. Magiging 1 oras na lang. Sa 2025 din ang target na pagtatapos ito. 2025 pero ang binibida rito ang nakapaloob na express service mula sa Clark International Airport patungong Makati. Yung Riles yung tren na tinatayo natin, 160 kilometers per hour. Kaya nga expresso ito, walang stop. Ang target po natin dyan, ang biyahe magiging 48 minutes, 55 minutes, makakarating ka na sa airport. Maliban sa ginhawang idudulot nito sa mga commuter, malaki rin daw ang magiging benepisyo ng ekonomiya rito. At least 24,000 local construction jobs
will be directly created during the next 3 years, and another at least 1,400 jobs created for operating the railway system. Ang proyekto popondohan mula sa Overseas Development Assistance Loan mula sa Asian Development Bank at Japan International Cooperation Agency o JICA na nagkakahalaga ng kabuang $14 billion. Lupit. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Yun! Alam nyo ito reaction ko lang dito Nung una ko nakita to, alam nyo una ko naalala? Japan, I miss you. Di ba yung sa Japan, bababa ka ng Narita? Pagbaba mo ng Narita Airport, para makapunta ka ng Tokyo, hindi mo kailangan magkotse. Tren ka lang, ang bilis. Talagang nalipad yung tren. Pangalawa. Okay, pangalawa kung naalala dyan, yung Hangkang. Yung Hangkang, ganyan din. Di ba malayo yung yung airport ng Hangkang? Tapos pupunta ka dun papupunta kami sa saan ba kami laging kalimutan ko na kung saan kami. Basta, sa letter T nagsisimula, hindi Chimchansut Isa pa, malapit sa Mongkok. Basta, dun kami. So, lang din, trend lang din. Kasi alam mo, sa Pilipinas lang naman, merong airport na naandun sa city. Alam nyo ba yun? Karamihan ng mga airport, kahit sa ibang bansa, karamihan malayo sa city. Katulad ng Clark. Kaya lang, hindi pwede sa ating ganyan dahil nga syempre from Clark, babiyahe ka, sasakay ka pa ng kotse, malayo. Naalala ko kahit yung London malayo yung airport sa Central London Ganun talaga, malalayo talaga. Pero ito, maganda na ito dahil yung Clark, syempre, mabilisan na, lupit niyan. Kaya lang, problema ho dyan medyo 2025 matatapos. Sabi nga ni Irene Soriano, kaya need natin ng kasing galing ni Tatay Digong sa next election for president para matapos siya. Nako, sabi ko sa inyo, kailangan talagang kaalyado ni Pangulong Duterte. Kaya eto sana kayong mga banateros, maging solido kayo, solidong DDS. Ano ibig sabihin ng solidong DDS? Magtitiwala kayo kung sino ang sabihin ni Pangulong Duterteng susunod na presidente. Pag sinabi niya, ito ang babasbasan ko. Kahit sino pa yan, kahit ano pa yan, magtiwala tayo. Sana naman, kung talagang DDS kayo. Pero kung may sarili kayong mundo, edi bye-bye. Basta, sa akin ulitin ko, kahit sino, basta sinabi ni Pangulong Duterte, nandito ang aking tiwala, ito ang i-endorse kong presidente. Doon ako. Kahit sino yan, doon ako. Kasi siya nakakaalam niya at hindi niya hahayaang maantala yung mga proyekto. Diba? So doon ako. Malinaw. Hindi fix ang utak ko dyan Sabi ko sa inyo, hindi fix ang utak ko. Dapat si ganito. Dapat si ganito. Dapat hindi. Kung sino yung sabihin ni Pangulong Duterte, doon ako.